So good day everyone. My name is Jasser Yabu. So I will discuss about amnesty, prescription of crime, and prescription of penalties and reprieve. So first, I will discuss about amnesty, an official pardon for people who have been convicted of political offenses. The term amnesty also derived from the Greek word amnesia. So Proclamation number 1377 granting amnesty to member of Communist Party of the Philippines, New People's Army, and Democratic Front. So when we heard the word amnesty, it is executive clemency, which means it is granted by the president. So natay gitawag nga blanket pardon and oblivion. So which means forgetting completely. Kung ang pardon is forgiveness, ang amnesty is forgetfulness. So ang amnesty di is lahi siya sa uban nga mga privilege, kay tungod ang pwede lamang nga maka-apply aning amnesty is the political offender or a group of a people. So nadiri sa atong PDF or sa atong PPT ang NPE, CPP o NDF. So sila lamang ang pwede nga maka-apply ani nga privilege, no? Kay ang amnesty is a privilege, no? Dili tanan pwede nga maka-apply ni ani. So ang amnesty day is you can apply this before or after the court or before after the conviction. So lahi gyud siya sa uban nga mga privilege, no? Kay ang ubang nga privilege kay pwede ka nga maka-serve na kasi mong minimum sentence or after conviction na nga pwede ka maka-apply sa ubang privilege. But ang amnesty is before and after the court o before and after the conviction. So next is the prescription of crime and prescription of penalty. Prescription of crimes punishable by death, reclusion perpetua or reclusion temporal shall prescribe in 20 years. And prescription of penalty, forfeiture of the right of the government to execute the final sentence after the lapse of a certain time. So ang prescription of crime day is a heinous crime, no? Kay it will punishable by death or reclusion perpetua or reclusion temporal. So nakoy scenario nga ihatag is like for example rape with homicide. So si A is a victim. So si A nakita siya sa abandoned nga house, and then that time diha mag-start ang 20 years nga pangitaon si B, which is the offender, no? 20 years ang gihatag sa mga law enforcer nga diin ilan ang mahuman nga case or mahuman na nga case, no? 20 years. If si B dili nila madakpan after 20 years, then nagpakita si B, wala sila right nga ilang dakpon tungod kay ang gihatag sa ilaha is 20 years lamang, but nilapas na sa 20 years, so wala na sila right nga ilang dakpon si B tungod kay it will kuan ra pod nga nag-serve si B, kay tungod wala siya napakita 20 years, mura ra pod siya og nag-serve dito sa kaning prisuhan nga 20 years tungod kay wala na kuha iyang right of kaning right nga kanang to join with the community, kanang magpakita or maglingaw-lingaw tungod kay nagtago siya. So mura ra pod siya na priso. So but si B makit-an siya before 20 years, so nagay possibility nga aning dakpon siya, and then tagaan siya og kaning penalty nga dapat sa iyang gibuhat. So ang prescription of penalty, so as we read, no, nga ang prescription of penalty is when si B nadakpan na siya and then nitakas siya, and then after 20 years nagpakita siya, so kaning ang duration man sa iyang penalty is 20 years, no, ang minimum. So si B, if nadakpan siya and then nagpakita siya after 20 years,
kaning mura gyapon siya og na preso tungod kay siya nagtago-tago lamang siya, wala na siya nagpakita, so mura po siya na preso. And then kuan, so mo na gitawag nga kuan, prescription of penalty. And then lastly is reprieve. So reprieve means the temporary suspension of daily in the implementation of a criminal sentence ordered by the court. During the time of reprieve, the implementation of the sentence is postponed. Nevertheless, that does not imply that the sentence and its legal effect or no longer enforceable. So ang reprieve di ay kay lahi po ni siya sa ubang mga privilege. Kay ang reprieve is kato lamang ning naay kaning penalty nga death penalty. So lahi yun siya sa mga kuan, kay ang maka-apply ani kato lamang naay mga death penalty. So ang reprieve di ay kay kuan naa siya postponement, no, nga diin ma-postpone ang iyahang kaning penalty, no. Like for example, ani elements of the reprieve, no. First is kaning a woman nga buros, no. Then napriso siya, then ihang case is ihang penalty nga gihatag is kuan kaning death penalty. So kinahanglan gyud nga paanakon pa siya daan, and then hindi manganak na siya. After 1 year dapat nga iyasang kaning atimanon ang iyang anak. Then after 1 year usa pa mo padayon ang iyang kaning sentence nga gihatag or ang penalty nga gihatag sa iya. And then ang bata is maigo pod nga 1 year matiman niya, and then idala dayon sa DSWD. So ingon ana ikuan nga diin i-postpone, no, dili siya ingon nga ma-extinguish or mawala, but naay postponement, no, or ma-cancel or nana ba. And then example number 2 is kuan kaning tigulang, no, above 70 years, no. Kung mapriso na siya, it depends on the president kung iya ba nang tagaan og reprieve, no. But more on jud, no, 70 years pataas tagaan yung reprieve nga imbis nga death penalty ang iyahang penalty nga gihatag or ang duration sa ang penalty, tagaan siya kuan bali depende sa kaloy sa president ba kaning tagaan siya og life imprisonment na lang, no, imbis nga death penalty life imprisonment na lang. And then baura to, no, so when we say reprieve, no, it is a postponement of the sentence or cancel of the sentence, no, not totally extinguished, but it will continue gyapon, no, or depends lang sa president nga ihatag sa iya. And that's all. Let's give the next discussion for subsidiary imprisonment and pardon that will discuss by Marco Dumanhog. Thank you. Good morning, ma'am. My name is Marco Dumanhog. I'll report subsidiary imprisonment and pardon. Let's talk about first the subsidiary imprisonment. In Article 39 of the Revised Penal Code provides that if a convict has no property to pay the imposed pecuniary liability of a fine, he shall be made to suffer subsidiary imprisonment at the rate of 8 pesos per day. Kani din no kung kaning subsidiary imprisonment is muni kanang kung dili ka kuan bitaw, like kung di ka kabayad ani nga kuano, kung kuan pwede nimo siya nga bayaran nimo 8 pesos per day. So how subsidiary penalty compute? Ay nani siya, imprisonment shall not exceed 6 months. Kaning imprisonment shall not exceed in 6 months. Dapat daw no dili siya nga mo exceed og 6 months. But if light felony not more than 15 days, this will the subsidiary imprisonment will be limited to only 6 months. So kung kuan siya no ang light felony is not more than 15 days, kung least grave the subsidiary imprisonment is kuan pwede siya mo limit siya og 6 months or gitawag na 180 days. So
of a fine divided by it. So mao to no. Pardon is a release from guilt or remission of imprisonment. In criminal law, the power of pardon is generally exercised by the chief executive officer of the state. It is basically a decision of the government to absolve a person of guilt for an alleged crime or other legal offenses. So, pardon no is basically a decision of the government or gitawag nga president no. Kung ano pardon is granted by president kay dili sa tanang panahon masunod na to ang korte or hatol sa korte. Laban sa mga tawo nga convict tong na-convict or mga na-convict, so mapasaylo tungod sa mahimo nila nga krimen. So katong mga tawo nga makonvict na gikuan na sa president alang sa pagkuan nga mapasaylo tong gibuhat lang nga krimen. So basically ang president na power nga nasa power nga makapagawas sa usa ka tawo. So mo na ang pardon no, kanang kuan ang president siya ang kuan ba mo nasa power nga mapagawa sa katawo nga kuan nagitagaan og kuan final judgment. Mo to dayon natay duha ka klase nga pardon no. Ang isa ka pardon is kuan conditional pardon. Ang conditional pardon din no kay kuan siya nasa condition nila. Ano na siya condition ang isa ka tawo nga mapreso kuan hatulan siya final judgment, then nasa ihatag nga condition pareha sa restriction sa pagbisita sa otoridad. So mao na ang kuan conditional pardon. Then ang isa ka pardon is absolute pardon. Kaya nga absolute pardon no, isa ka tawo kanang kung isa ka tawo mapreso pwede pa ibalik ang iyang mga karapatan o civil rights na siya karapatan, like kung dagan siya og eleksyon pwede ra siya makuan kay naman siya karapatan gikuan man iyang civil rights. So katong criminal records is mawala na siya sa NBI. In short, ang absolute pardon is walay kondisyon. Ang civil right o political rights nga ibalik nga mura kag walay krimen nga nabuhat ba. Mahal ta, God bless.